I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron kong upload videos, updates. Shoutout sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Ewan ko lang kung anong magiging reaction nyo dito sa pahayag ni Marcolita, mga kababayan. Tayong majority or sambayan ng Pilipino. Alam nyo naman yan eh. Pag atin is atin. Pag alam po natin, sakop natin, pinaglalaban po natin yan. Ang mga Pilipino, hindi naman po basta-basta na alam natin sa umpisa pa lang, lalo't lalo na tayo po ay nanalo sa international court or UNCLOS, ika nga. Ang West Philippine Sea, Ayungin Shoal, ay sakop po ng economic zone natin po yan. No? So bakit ito si Marcolita, tila yatang iba po ang kanyang pananaw. Parang ang dating sa akin lang, ito opinion ko guys parang ipagkanulo ang sariling bansa natin no? Ang sariling soberenya natin. Bakit kaya? Hindi ko alam. Kayo na pong balang magkomento or humusga ang mga kababayan dahil mayroon siyang sinabi dito. Kayo ba? Papayag kayo na isuko ang sariling atin? Na alam po natin pag-aari ng Pilipinas. Yan po ay nakatala din naman talaga sa mapa kung talagang tutuusin, nakikita nyo. Di ba? Kayo ba? Papayag kayo? Kung ako tanungin, siyempre hindi. Di ba? May patunay tayo dun Kaso lang, ang malungkot dito, yung ating mga ibang kababayan, bakit tila yatang walang pakialam, no, sa pinaglaban po ng Pangulong Marcos Jr. and of course, ang sambayan ng Pilipino. Tulad po dito sa sinabi niya, maiksi lang ito, pero malaman, mga kababayan, nakakasakit ng damdamin. Naks naman. Hindi, totoo. Real talk po yan Sabi po dito ng GMA. Ayan pahayag ni Senator Rodante Marcolita na isuko ang Kalayaan Islands Group sa West Philippine Sea. Inalmahan ng mga nakatira roon. Ayan, I think ito binalita sa GMA kagabi, no? So, maiksi lang itong words na ito, pero ang nakakasakit dito is yung isuko mo ang Kalayaan Islands Group na alam po natin sakop po natin yan. Ba't ganun? Diba? Grabe, intindi. Natural, kukuyugin talaga siya ng sambayan ng Pilipino dahil dito sa pahayag niya na ito. Kayo ba, papayag kayo? Siyempre hindi, di ba? Umalma kay Marcolita. Ano ba ang pinaglaban nito, mga kababayan? Wow, grabe. Nakakadismaya. Sino bang bumoto dito sa taong ito? Siyempre, hindi mo maiwasan ang mga kababayan natin sasabihin nila, siyempre, kakampi ng China, hindi mo maiwasan na sasabihin na ganun di ba? Sabi dito mga nagko-comments, sabi dyan, putik, anong klaseng mambabatas ito? My God, sino bang bumoto dito? Anong klaseng politiko na mismong sariling atin ipagkanulo? Ano ba yan? Ayan ang sign, pag si Sara ang magiging pangulo, mas malala pa dyan. Wow! May punto siya guys Binuto nyo yan To be clear, Senator Rodante Marcolita did not say the Kalayaan Island Group should simply be give up. What he raised was a serious question about how the Philippines can realistically protect and secure areas that are remote and heavily disputed. Ito na naman po tayo di kung ganun pala, ano po yung napanalunan natin noong 2016, yung UNCLOS? Ano yun? Ano sabi ni Digong? Joke-joke lang? So, joke-joke lang ba yun? Alam mo yung
mga Pilipino ang mga Pilipino guys, of course, including me, no? Matatalino po yan Malawak ang pag-iisip. Sa totoo lang. Pero once nabayaran ka, nalimpak-limpak na salapi, for sure yan. Lilihis yung pag-iisip mo. I'm not saying in general, but few Filipinos are doing that. Totoo yun. 'Di ba? Hindi yun Mali, as in mali talaga. Oh. Grabe. Hindi mo lubos maisip. Bakit kaya? Basta-basta na lang ba natin isuko yan? Na kung tutuusin, yung ipinaglaban po natin, matagal ng panahon. 'Di ba? Nanalo pa tayo sa UNCLOS. Nakakalungkot yung ganong klaseng tao. Mambabatas ka pa naman din. 'Di ba? Kaya nga sinabi po sa akin sinong pipiliin mo? China or Amerika? Natural Amerika. Bakit? Ang tagal na naging alay ng Pilipinas ang Amerika. Pero ni minsan hindi po sila nangamkam ng isang isla. Oo, sa Pilipinas, tagal ng alay, 1951 till now. But tingnan nyo naman, mayroon ba? Wala di ba? Wala. Yes, mayroon silang mga base militar dito. Yun naman ay pinag-usapan. Na dumaan naman sa proseso po yan. 'Di ba? So, nakakalungkot lang talaga. Ayan, may mapa pa. Sabi pa dito, according to RA 9522 or Philippines Archipelago Baseline Act. Hindi na natin i-explain yan. Magbabasa tayo sa mga Ethics Committee, what is your opinion? KGI is qualified for some specific legal requirements under international law, specifically the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Under the Article 121 of UNCLOS, whether a piece of land gets an EEZ depends on its classification. The true islands to qualify for all full 200 nautical mile EEZ as future must be an islands depend as a natural form area of land. Yung iba nagtsatsaga mag-comment para ilagay lang ang kanilang mga nalalaman, mga opinion. 'Di ba? Grabe. Anyari kay Marco Beta, ulat sa flood control, ngayon West Philippines na naman ang trip niya. Ewan ko. DQ is swimming, Marcolit. Mas okay pa nga ang mga ibigay na sa China. Tama po. Isa rin yung utak bulinaw po, tragis. Saan ka makakita niyan? O di ikaw kung kaya mo ibigay. Pero kami hindi namin kaya ibigay. Paglalaban talaga yan. Even the president. We all know that, guys. Every time he attended the international forum, the president always, yung speech niya sa harapan ng mundo na talagang ipinaglalalandakan niya nga ang West Philippine Sea ay yung sakop ng economic zone ng bansang Pilipinas. Laging diplomatic protest ang kanyang ginagawa. Hindi siya makipag-away, no. Wala yan, wala, hindi. Siya lagi ay nakikiusap at pinapaalala na ang Pilipinas nanalo po ng 2016 sa UNCLOS. Malinaw po yan. Di ba? Ay, grabe. Matindi talaga. Ewan ko ba? Ayan ba, matagal ng panahon na binantayan ng ating kasunduloan at pinaghanda ng ating government, tapos ipamimigay mo lang. Dati yan nung panahon ni former President Marcos Sr., lahat ng isla dyan mayroon naka-assign na mga sundalo dyan. Oo nga naman.
Tama naman po si Sir. Alam nyo guys, nagkandalit-silit silang talaga ang Pilipinas mula nung namuno si Digong. 'Di ba? Oh, sabi nga ni dating Associate Chief Justice, tawag dito, Carpio, isinuko ni Digong ang Ayungin Source sa China. Tapos sabi ni Pangulong Marcos Jr., ano ba ang secret agreement ng Duterte administration at ang China? Oh, 'di ba? Sinabi ni PBBM 'yan. Yun ang tanong. Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., pag nagsalita yan tungkol dito, ewan ko lang. Masasaktan ang masasaktan, mabubunyag ang katotohanan. Buti nga ang Pangulo, laylo lang eh. Pero, who knows, hindi natin alam. Baka time will come, bigla niya na lang sasabihin ang katotohanan. Ayaw lang talaga kasi ng Pangulo ng kaguluhan sa totoo lang. Alam po natin yan. Hindi naman talaga siya palaaway eh. Ay, nako. So, kayo mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? So, dahil dyan, ito po yung sinabi ni Marcolita uli. Sabi pa dito ni Kiko Pangilinan, guys. Sabi niya, hindi na natin kailangan ipaglaban ang nasa atin. Napagpasyahan natin ng International Arbitral Tribunal. There's nothing to defend. Yes, because we already win in the international, ayun, sa UNCLOS, guys. Pero, pinagpipilit pa rin ni Marcolita, ayan, oh. We would like to specifically determine the extent of our Philippine Sea. Baka mahirapan tayong ipagtanggol hanggang saan ang atin. 'Di ba? So what's guys? Ano po ang nagiging ibig sabihin? Para ano yung UNCLOS na nanalo tayo? So baliwalain na lang natin 'yun? Or isuko na lang natin? Ganun ba 'yun? 'Di ba? Ganun ba kadali? Wow. Ano 'yun? Ang gusto ni Marcolita sunod-sunuran na lang tayo dito sa chikwa na ito. Ay, hindi naman pwede 'yun, 'di ba? Hindi pwede 'yun. Grabe. Oh, alam nyo na yung mga ganitong tao. Tama nga yung isang nagkomento. How much more pag si Sara ang maging presidente? Baka mas malala pa ang maaaring mangyayari sa bansa. Remember that. Totoo yun. Ito pa lang kaalyado Paano yan? Yan ang pakaingatan nating lahat sa 2028. Pakatandaan nyo. Well, nakikita naman, hindi naman mananalo yan. O kaya nga guys, ini-spread natin ang ganitong balita kasi para magiging aware ang sambayan ng Pilipino sa darating na mga eleksyon na wag natin iboto kasi delikado baka mas malala sa dating Pangulong Digong kung yung anak niya garapalan, 'di ba? Ito pa. Sabi dito, sabi po ng balita mariing inalbahan ni Senator Rodante Marcolita ang tungkol sa naging sarili niyang pahayag kaugnay sa pagmumungkahing i-give up ang Kalayaan Islands Group dahil hindi naman daw ito nasasakop ng EEZ ng Pilipinas. Grabe, intindi, no? Talagang pinaglaban niya. Di ko sinabing ipinamigay. Senator Marcolita, mariing itinanggi na suhestyon, isuko, sabay bawi. Intindi naman ito. Wow, antindi niya, sabay bawi Siguro naman sa lahat ng nanonood sa atin, tama po yung isang nagko-comment. Panahon pa ni dating Pangulong Marcos Sr., yung Kalayaan Island na yan, guys, matagal na nating binabantayan yan. At may mga Pilipino na nandyan na nakatira. How come na hindi po sakop natin yan? Bakit nung namuno si Digong, bakit biglang ganito po ang nangyayari? Kiniklaim na ng Chikwa or kiniklaim na rin na
kailangan mo na isuko, hindi sa atin yan. What? Anyari, guys? Bakit? Ba't ganun? O, ayan. Sabay bawi, ano? Hanggang sa kay Panut, guys, ha? Walang mga isyong ganito. O, di ba? Wala, as in, di ba? Wala akong nakikita, eh. Ewan ko lang kung mayroon kayo nakita niya tungkol dito. Basta yung mula lang namuno si Digong, ayun na nangyari. Nanghaharas na ang Chinese vessel sa ating mga, sa ating PCG. Wala na eh. Sobrang panghaharas. Baka naman totoo yung sinabi ni dating Associate Justice sa Carpio na isinuko ni Digong ang ayungin solo yung pag-aari ng Pilipinas. At ano ba talaga ang secret agreement na nangyayari before. Yan po ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang interview. Yo. Diba? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Kayo, ano po ang komento nyo dito? Well, ako, syempre, kung ano po ang, kung saan ang side ni Pangulong Marcos Jr. doon ako. O, diba? Ang dami kayang umalma dito. O, ayun, tandaan nyo mga taong makapili. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Thank you po. Follow and likes me. There's more guys. Bye everyone. There's more.